Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, benshis. Kamusta na po kayo? Dito ulit ako si Shari para gumawa ng another reading. And this is for the sign of Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Aqua at yung mga bago po nating mga viewers. Tingnan po natin ngayon kung ano po yung makukuha po natin enerhiya para sa iyo, Aqua. Wow. Honeymoon. Ang sabi dito, enjoy the bliss of holiday time together. So, may paparating na honeymoon, no? Or yung pagkakataon na maging kayong dalawa lamang at enjoyin nyo, no? Enjoyin yung having a holiday together. Yung kayo lang talagang dalawa na pumupunta sa isang lugar na malayo sa mga kaibigan, sa pamilya, na talagang kayong dalawa lamang para mas magkakilalahan pa kayo, no? To have that intimate time or privacy na kailangan nyo sa inyong relationship. So this is something that is really brings happiness and joy and fun, no, sa inyong dalawa, kasi it is more of really just, having a good time together, mabuting masayang oras sa isa't isa na meron kayong o binibigay nyo sa isa't isa sa ngayon para mas maging closer kayo, no? Mas maging solid pa yung relationship. Now, tignan natin ngayon kung anong makukuha natin sa tarot. Bago po ako mag-umpisa, nakikiusap lang po ako, Aqua, na kung po pwede pong sana wag natin pong skip yung advertisements, no? Nang makatulong po ito ng malaki sa ating pong channel. Marami pong salamat sa inyong panonood. We have the Queen of Pentacles. Okay? So again, sabi ko again because doon po sa ating reading sa Gemini, ganito rin po yung umpisa niya, the Queen of Pentacles. Now, this is dealing with an earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn, or meron siya nito sa kanyang chart. Ang sabi ko nga po dito, ang enerhiya na ito ay nagbibigay ng pahiwatig tungkol sa stability or security ng inyong finances or emotion, or pwedeng pareho na pera at emosyon, kasi this energy is all about being grounded, no? Pagiging practical sa buhay, to make sure na hinaharap mo talaga yung everyday na ating realidad sa buhay, which is really to work for your food, for your life. Parang magtatrabaho ka kasi kailangan mong, di ba, kailangan mong makabili ng pagkain, kailangan mong makabili ng mga pananamit, kailangan mo ng bahay, kailangan mo mag-aral. So that's the practical side of that. And of course, hindi lang naman puro pera, kundi we need also to have a relationship with the person that we love the most, kasi alam naman natin na ito ang magiging basic foundation
basic foundation ng ating buhay o pamilya. Okay? So, natin. We have the Three of Swords. Merong dumating na hindi magandang sitwasyon sa iyo na nagdulot ng masakit na pagkakataon o masakit sa damdamin. Ito natin. The Four of Wands. Meron itong kinalaman sa future. Yung heartache na to has something to do with the future, yung planning, yung pagpaplano sa future natin na maging tayong dalawa, yung pagpapakasal natin. Justice. And it's not yung planong natin sa future, but it's more of magiging tayong dalawa ba? Magiging tayo ba yung magiging mag-asawa sa future natin? The Six of Swords. Kasi gusto mo syempre na magtungo tayo doon sa isang lugar na pareho tayo magiging masaya, matahimik, no? Yung lugar na talagang alam natin na by getting married, this is the right path, ba? Yung tamang daan. But somehow, sabi ko nga, maybe may dinala tong hindi mabuti kaya nasaktan ka eh. There were heartaches. The Four of Swords. Kaya gaba nag-decide ka na parang pahinga muna. Wala muna na relationship. Kasi nasaktan lang ako eh, no? Titignan mo dito. Kaya it's time to just take a rest. The Ace of Pentacles. Gusto ko nga magkaroon ng panibagong pag-uumpisa eh. Really a new beginning pagdating sa aking kabuhayan. Panibagong pag-uumpisa. Nine of Cups na magdadala sa akin ng kaligayahan or sabihin natin ng fulfillment, no? Yung wish fulfillment na iniintay ko. The Six of Pentacles. At yung hindi lang basta kaligayahan, no, na matutupad ko, hindi yung equal, yung may equal give and take. Patas lang na pagbibigay at pagtatanggap ng love and attention. Kaya nakikita ko na in terms of justice, no, with this marriage, it has to be fair and square, no, equal, balance. No, yun ang gusto mong mangyari dito. The Page of Cups. So ikaw, alam mo na merong message na pag-ibig na dadating sa'yo. The Seven of Wands. Kaya ikaw ay medyo, alam mo, ganun ba? Parang hindi ka ganun kasigla-sigla, kung ba? Medyo defensive ka nga eh. Parang you're putting up your wall, no? Tinataas mo yung depensa. Kasi nasaktan ka before, kaya parang hindi mo makita na dapat kang maging masaya dito. Kaya ang gusto mo nga kasi is mag-rest lang, no? Tahimik lang, wala mo ng relationship. The King of Cups. But sabi ko nga, itong tao na to na dadating sa'yo ay nagpapakita talaga ng pag-ibig.
tunay na pag-ibig sa'yo with the King of Cups. So this person might be a water sign, a Pisces, Scorpio, or Cancer, or meron siya dito sa kanyang chart na alam mong magdadala sa iyo ng kaligayahan or wish fulfillment even through marriage. Okay? Kasi itong sinasabi niya dito. The Page of Swords. And magiging very honest itong tao na to, no, with you, kung paano siya, no, in terms of ano talaga yung nararamdaman niya sa iyo, kung ano yung pag-iintindi niya na may equal give and take, kasi ganun din ang kanyang pang-uunawa, kasi ayun ang alam niya na tamang daan o tamang pakikitungo sa isang relationship. The Five of Cups. Pero somehow meron kang feeling ng regret dito, no? You still have this feeling of regret, or sabihin natin parang kinakatakot mo no? Kasi ito yung feeling ba na parang, Diyos ko po, huwag po sana ako magkamali muli, no? You are praying to God, you are down, di ba? Parang nagdadasal ka dito na sinasabi mo, ayoko na pong masaktan muli kasi sobra ng sakit ito, di ba? Sa umpisa, saktan ka kasi and you don't want to experience that anymore. Ayaw mo na kaya kahit nasabihin natin na itong tao na dadating sa iyo na nag-o-offer ng love na totoo naman, hindi mo talaga agad tinatanggap na, pero medyo parang hindi ka naniniwala o parang ayaw mong paniwalaan, or because this is your defense mechanism, no? Tinatawag nila sa psychology na ito yung way mo to protect yourself. Pinoprotektahan mo lang ang yung sarili at yung damdamin na hindi masaktan muli. Kaya ito yung nagiging depensa mo, no? Kung sino mang tao yung nag-a-approach sa'yo at nag-a-offer ng love. Kaya alam mo yung feeling na alam mo you know, you can feel, you can sense that this person is true, no? Totoo siya, no? Ito King of Cups and the Page of Swords, na totoo siya, pero tumitingin ka kasi dun sa mga nangyari nung nakaraan. Parang hindi mo maalis sa iyong isipan yung nangyari noon, na iniisip mo na baka mangyari muli sa'yo. That brought about that fear, yung takot na yon, no? O yung pagiging defensive mo. Kasi, you might have that feeling na baka ito na nga, this person might be the one for me, tapos ayoko lang tanggapin kasi dahil doon sa nag-experience ko before. Diba? Paano na? Sayang naman, diba? Kung ito na yung pagkakataon, ito na yung opportunity na binibigay sa akin, o yung blessing na binibigay sa akin ni God, ng pagmamahal na hinihingi ko. Kasi if you look at it, in the bottom of the card is the Star, a wish fulfillment. Diba? Kung titignan mo. Kaya, gaba is, nagdasal ka rin naman, humingi ka rin nagsabi ka ng prayers, no? To God, to provide you that true love, no? That true love that would brought about marriage, no? Yung marriage na to, marriage is this one, the Four of Wands. Kaya
kung ba parang fulfill lang yun ni God, but you are the one who's really in this position na parang tatakot ako eh. I'm scared. Kung ba parang hesitant, no? Pinipigilan o may nagpipigil sa akin damdamin na to go and accept this love. Kasi nga sa nangyari dati. And what is the advice is for you to give it a try. Ang honeymoon lang naman kasi is hindi lang naman ito para sa married couple. It could also mean for two people who are starting to have that relationship. This could mean a date. As simple as a date, no? Parang meron kang get together. Bakit hindi mo siya bigyan ng pagkakataon para makita mo na this person that is coming to you or offering this love to you, no? Mag-offer ng love to you is entirely different dun sa taong na-meet mo before. Take it slowly. That is my advice, no? Personally, ako dahan-dahan lang. Kilalanin mo mabuti yung tao. Huwag mo isara agad yung sarili mo. Kasi dito, di ba, sinara mo agad eh. Sinara mo yung sarili mo eh. You close yourself. You took a rest, no? Nagpahinga ka eh. Ayaw mo na muna tumanggap ng kahit na anong pagmamahal o relationship o pag somebody is making ligaw, di ba? Yung pagliligaw sa'yo. Hindi mo tinatanggap eh. O hindi mo pinapansin. Bigyan mo ng pagkakataon kasi hindi ito mag-grow, hindi mo malalaman kung ito na nga ba yung tao para sa iyo to bring you to marriage. Yung gusto mo, no? Yung wish fulfillment mo to get married. Kung hindi mo itatry. Okay? So, tignan natin kung ano pa yung message para sa iyo. Ako Universe. Ang sabi dito, the universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. Wow! Na ano mo yun? Ulitin ko ako Sabi niya, the universe is guiding you to that special person. Allow everything to take its natural course. So, di ba, si God na mismo ang gumagawa talaga ng paraan. Ginaguide ka niya for this special person. Special person. Na nag-o-offer sa'yo ng love. Di ba? Napabayaan mo lang na mangyari ito in a natural way. Kaya sabi sa'yo, give it a try, give it a chance. If this person is asking for a date, okay, pag-date ka, see kung mag-work together yung personalities nyo. See if you would enjoy yung company nyo, ng company niya, no, sa isa't isa. Kasi yun ang paraan, no, to really get to know each other and to check yourselves, yung emotions mo, kung okay ka din sa kanya, no? If you have gone over this pain, naka-move forward ka na. Is this person na nag-o-offer ng love kay Aqua? Parating na ba siya? Yes. At matagal na itong nag-iintay. This person is waiting
for such a long time. Years na yata iniintay nito sa'yo. To be with you. Or to meet you. Magiging silang dalawa ba sa future? Yes. This is somebody from your past nga. Or past life. Magiging kayo. Siya ba yung magiging asawa niya? This is your maybe. Hindi ka pa sure. Siguro kasi it's too early to ask. Titignan mo pa rin eh. You're still trying to see kung compatible kayo. Magtatagal ba yung relationship? Yes. Pagtatrabahuhan nyo to make sure na magtatagal siya. Okay? Tatagal yung relationship. Kailan sila magkikita muli? Kailan babalik yung tao? Kailan i-approach si Aqua? Things will unfold as they are meant to. Eh, di ba sabi ko nga, pabayaan mo lang. Mangyayari yan at mangyayari siya. So, just let it happen. Okay? Aqua, so very clear yung message natin dito. Just let it happen. Okay? So, kung kanino mang Aqua itong nakuha nating enerhiya, maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.